Hello, Scorpio. Salamat sa pagbabalik o salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Love reading tayo muli para sa sign ng Scorpio. Kunin niyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po kayo para maabutan niyo yung next na pag-upload na video para maabutan nyo ang mga reading. Pwede din naman na naniniwala ako merong dahilan kung ba't kayo napadpad dito. At iyon ay maaaring sa isang card like ito, kailangan nyo na magpahinga, sign ito na kailangan nyo na magpahinga, o sign din naman or affirmation na kayo ay nasa pahinga mode. Si Scorpio ay pagod na pagod na. Tingnan mo, alam mo yung tumatagos na daw sa pader? Kasi mumu na, pagod na, sobra na ang mga iniinda ni Scorpio pagdating sa, sobra na ang sakripisyo ni Scorpio sa kanyang love life. And so, sa ngayon, maaaring gusto niya na mag-venture into something new. Gusto niya na, ayan o, namatay na siya, naging ghost na siya, tapos ayan na siya ay isang matapang na ghost, lumalagablab na ghost at willing na para sumugo doon sa, para bigyan ng hustisya ang kanyang sarili. Ganyan na ang peg ni Scorpio this May. Mukhang this last month kasi ang Aries season. So, maaaring hindi totally na bigyan ng aksyon yung mga bagay na dapat bigyan ng action last month. And so this month ay ano na, parang this is it, kailangan ko na siyang gawin. Tututukan na ni Scorpio yung mga hindi niya nagawa noon. Puwede din naman na last month yung partner ni Scorpio, siya yung naglakas ng loob. So yung lakas ng loob niya, halimbawa binrake si Scorpio no last month, napag-iwanan, iniwan siya this month. So nag-execute ng lakas ng loob si partner ni Scorpio last month. Scorpio ngayon ang naiwan. Pero, I don't feel like, parang hindi susugod agad, hindi gaganti agad-agad si Scorpio. Siguro pag-iisipan niya nga muna to, kasi siya ay nasa period of rest ngayon. Hindi man mukhang nagpapahinga si Te, pero ang card na ito, Four of Swords, ito ay oras ng pagpapahinga. Pangumbaga magre-rest, magre-regenerate, magre-recharge muna. Siguro nakapag-rest or recharge na nung Holy Week. Pero, ayan, magpaplano na muli si Scorpio para gumawa ng action. Pero ito kasi, from a period of rest, magta-transition ng mabilis sa quick action. Ito ang quickest na mensahero sa tarot. Pwede din naman na meron na matagal nang may gusto sa'yo, Scorpio, hinihintay lang na makipag-break ka dun sa current na kinakasama mo. And so, siya ang gagawa ng move papunta sa'yo. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun yan. Pwedeng ibang tao to. Pwedeng hindi ikaw to necessarily fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. So, merong tao na maaaring papunta sa'yo habang nakikita ka na pahinga mode, o nakikita ka na hindi nag-entertain muna pero malakas ang loob nitong tao na to na suyuin ka. Uy, nice. Fierce ang mga ganap ngayon, This May, kala mo Aries season pa rin. Six of Swords, merong aalis. Naiwan ka tas aalis. Hindi ko alam kung nag-alsa balutan yung kinakasama mo. Dahil alam mo drama-drama niya lang yon. So, ikaw yung totoong aalis. Pwede din na yung iba sa inyo ay nagmumurn na ng isang relasyon na hindi na maiiwan ka, pero malakas ang loob mo na magsimula ng panibago. And so, aalis ka na doon sa dati niyong bahay, pwedeng ganon. Pwede din aalis ka talaga doon sa relasyon, ikaw yung gagawa ng move kasi you feel so alone. You are in a relationship pero nag-iisa ka, hindi ka tinutulungan, wala kang kasangga. So, magkakaroon ka ng kumbaga epiphany, magkakaroon ka ng clarity baga this May, parang marirealize mo na, shit, kailangan ko nang umalis kasi hindi na maganda yung tinatrato sa akin ng partner ko, hindi na maganda yung tinatrato ng mga tao sa paligid ko. Oras na para ako ay mag-alsa balutan at umalis. Poprotektahan ko yung anak ko. Pwede din kasi na yan mag-grieve ka muna doon sa relasyon na nawala this May.
Nag-grieve ka muna kasi kumbaga nanamnamin mo muna yung pain na hala, Knight of Wands and King of Wands. Alam mo, may tao nga sa paligid mo na fierce ang energy. Pwede din na yung iba sa inyo siguro, ito yung father-in-law mo na hindi mo kasundo. Pwede din na basta older figure na masculine energy, dominant, pala-desisyon, sinasabihan ka kung ano yung dapat mong gawin, pinapakailaman yung mga desisyon mo in life. Pwedeng siya yun. Yung iba naman sa inyo, pwedeng merong mas matanda sa'yo na minamataan ka, gusto kang kilalanin, gusto kang ligawan. Pwedeng ganun. At hindi siya papapigil. Kung in a relationship ka man, mukhang hindi pa rin siya papapigil. Kung ayaw mong breakin yung partner mo, hindi pa rin siya papapigil. Pwedeng ganon. Pero pwede din na partner mo yan at siya ang taong lalayasan mo. Pwede, yung iba sa inyo pwedeng ganon. Siya yung tao na parang nagkaroon ka ng epiphany na ayoko na sa kanya kasi hindi na healthy yung relationship namin. Sa ngayon kasi, yung unang-unang card kasi na lumabas kay Scorpio ay nakapahinga. Maaaring nagpapahinga si Scorpio sa mga sa mga ayoko na munang makarinig ng bagay about love, about sacrifice. Ayoko munang makarinig ng mga bagay ukol sa kung paano aasikasuhin yung mga bata, kung paano yung future ng mga bata. Pwedeng ganun. Kasi naka-break na si Scorpio. I mean, break na sila ng ex niya. Pero pwede din naman na nagre-recuperate pa lang si Scorpio, kasi alam mo yun, nag-grieve siya sa isang relasyon na alam niyang tapos na kahit hindi pa on paper tapos. Alam mo yun, hindi pa tapos yung annulment pero hindi na kayo nagsasama sa isang bahay. Wala kang pakialam sa mga ganap sa ngayon. Gusto mo munang mapag-isa, gusto mo munang iproseso. Yun yung nakikita ko. Gusto mo nang iproseso ni Scorpio ang mga bagay-bagay. At kung ano man yung bagong oportunidad na darating sa kanya, hindi siya para i-grab ito kasi parang hindi sa ngayon hindi pa ito yung gusto ko eh, sabi ni Scorpio. Sabi mo siguro, hindi pa ito yung ano ko, hindi pa ito yung gusto ko. Um, let's say may oportunidad na I don't know what this new spark. Hindi ko alam kung may spark has been lit. Let's say may epiphany o merong lalapit sa'yo, may oportunidad na lalapit sa'yo. Pero magdadalawang isip ka, manghihinayang ka na i-grab siya. Hindi siya, parang hindi ka pa, sabi ng kutob mo, it's too good to be true, or sabi ng kutob mo ay hindi pa ako ready for that. Ang ready pa lang ako ngayon ay manahimik at iproseso. Pinoproseso mo pa. Ang handa ka pa lang sa ngayon ay ayusin yung sarili mo. Ayusin yung buhay mo, ayusin yung sarili mo, ayusin ang mga bagay-bagay. Ang ironic kasi, you were left out in the cold, pero ikaw ay magtatagumpay. May pagtatagumpay. Siguro, kung inamin mo na sa mga kaibigan mo na hiwalay na kayo, siguro sa ngayon kasi, nananahimik ka pa, hiwalay na kayo, pero ayaw mo muna magsalita, ayaw mo muna magsabi, gusto mo munang manahimik. Kung dumating man sa punto, lalo na dismay, na sasabihin mo na sa mga kaibigan mo, I strongly feel na babakapan ka nila na hindi mo inaasahan. Kung alam mo, sinisiraan ka ng partner mo sa social media, yung ex mo sa social media, pagtatanggol ka ng mga kaibigan mo.
Yun nga lang, hindi nila alam kung paano kayo pagtatanggol kasi hindi mo sinasabi. Pero okay lang yun kasi maaaring gusto mo lang munang mapag-isa, pinoproseso mo pa, gusto mo munang manahimik, gusto mo munang, alam mo yun, di ba may grief, may stages of grief. So, maaaring pinoproseso mo pa itong pag-alis mo sa isang sitwasyon. Tingnan mo yung bata, looking back pa. Hindi pa siya sure kasi kung aalis, pero meron na nag-decision sa kanya na kailangan umalis. So, siguro gagawin mo yun kasi yun ang tamang desisyon, umalis. Not necessarily nangyari na to ha. Pwedeng past, present, future to. Paalis ka pa lang. Kasi ito ka pa lang oh. Nagpapahinga pa lang. Parang leave me alone. Gusto ko muna i-process ang mga bagay-bagay. Wala ka pang pakialam sa kung ano man yung ino-offer sa'yo. Pero mukhang merong may offer sa'yo. Merong lalapit sa'yo na tao na hindi ko alam eh kasi kung ikaw ang better judge kung makabubuti yung tao na yun sa'yo. Pero may lalapit sa'yo, may mag-o-offer na pag-iwanan ka man, pero magtatagumpay ka sa kung ano mang paplanuhin mo after. So, merong new, opportunity na darating. Pwede din na epiphany. Parang, ay, may naipon pa ako sa bangko na ganitong XX amount. Kailangan ko yatang i-invest yun sa para mas madali yung relocation ko doon. Yan yung mga example ng epiphany moment. Yung mga random na biglang sinabi ng kutob mo, nagising ka isang araw na parang, ay, kailangan kong gawin tong ganito, ay, gusto kong gawin yung mga ganito. So, merong ganun mangyayari this May, at maaaring hindi yung tutugma maaring external force siya na hindi sasang-ayon dun yung kutob mo. O pwede din nasang-ayon dun yung kutob mo, pero isi-second guess mo, kumbaga, yung kutob mo na yun. So, hindi ka sure kung it's the right time, kailangan ko na ba talagang gawin 'to, kailangan ko bang sundin ang puwede din kasi yung iba sa inyo 'di ba, darating sa hiwalayan, past, present, future nga yung aalis. May darating na kapalit pero pagdududahan niya yung kapalit. So, magkakaroon pa ng missed opportunity in love. Yung iba sa inyo pagsisisihan na hindi niya ginrab yung opportunity sa love offer ng whoever man niligaw. Meron din namang iba sa inyo, hindi niyo siya pagsisisihan. Feeling ko yung majority, hindi pagsisisihan kasi um, gusto mo nang iproseso ni Scorpio. Malakas ang kutob o malakas ang intuition kasi ni Scorpio. And malakas ang intuition mo. So, kung ano man yung kutob mo, hindi ka nagkakamali. May darating sa buhay mo this May na hindi ka pwedeng offer, pwede ding hint to something na hindi sang-ayon doon sa sinasabi ng kutob mo. Pwedeng yung iba sa inyo, kakagatin pa rin yun kasi why not? Kasi why not? Pero yung iba naman sa inyo, parang maninindigan doon sa path na tingin mong kailangan mong tahakin ngayon, which is manahimik lang, magproseso lang ng mga bagay-bagay. Walang pakialam sa mga ganap, deadma, kebs, walang bato si Scorpio this month. So, kung ikaw ay cross-watcher at gusto mong ligawan si Scorpio, you could always try. Mukhang itatry mo kasi if fire sign eh, malakas yung fire within you. Pero, expect mo na lang din na busy si Scorpio sa ibang mga bagay. May iba siyang pinagkakaabalahan o may iba siyang gustong pagkaabalahan. Okay, ano ang natin? Ano ang mensahe? Get untangled. If you can't find joy, very perfect na card na lumabas. If you can't find joy, at least find comfort. Hindi mo kinakailangan, lalo na kung nag-resonate sa'yo yung galing ka lang sa breakup. Hindi mo kinakailangan maging masaya agad. Ang kinakailangan mo lang sa ngayon ay makarating dun sa part na makarating dun sa part na it's okay. Yung maintindihan mo na it's okay. Hindi mo kinakailangan na pilitin yung sarili mo sa isang bagay na happy agad. Kung may mga anak ka, hindi mo kinakailangan puwersahin na maging na plastikin plastikin o ipakita sa mga anak mo na masaya ka. So, you
Kung hindi ka makarating dun sa joy, agad-agad, syempre imposible yun agad-agad. Just go to relief. Whatever that makes you feel relieved right now, ito yan, no, relieved. Ang galing nga eh. Hindi mo kailangang solusyonan ang mga bagay ngayon. Hindi mo kailangang ayusin o i-fix ang mga bagay ngayon. Minsan, dun lang sa relief, ano yung what feels good at this moment, at this present time, okay na yon. One tiny steps at a time. Hindi mo kinakailangan na puwersahin ang sarili mo sa mga bagay na hindi na hindi sang-ayon yung kutob mo. Okay? So, iwan ko na yun dyan, Scorpio. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. See you soon. Bye!